Ang sabi sa 1 Corinthians 19:23, even though I am free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. When I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too lived under the law. Even though I am not subject to the law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from the law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Kasi Apostol Pablo ay nabuhay siya labas sa kanyang sarili. Ito yung ginawa niya. Imagine niyo, dati siya persecutor siya ng mga Christian. And yet, ginibap niya. Imagine mo, sarap ng buhay niya. Siya lang yung tiga-usik. Ang sarap ng isa siya sa mga pinuno. Imagine niyo yun. Igibap niya to the point. Mabugbog siya. Lahat makulong. And yet, nandoon pa rin ginawa niya to. Bakit? Dahil nandoon yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Worship is beyond us. Pag may persecution na ba tayo, igigibap na natin tawag natin. Pag meron na dumadanas na tayo, pag nagugutom na tayo, igigibap na natin tawag natin pagpapastor. O pag na meron sandali lang natin, lang tayo, igigibap na natin yung ating mga pagtawag sa atin. Sana ito yung hindi is not about us. Worship is beyond us. Hindi lang tungkol ito sa ating sarili. Tungkol din naman ito sa mga tao na nakapaligid sa atin, na parehas natin, patuloy natin naaabot. Na minsan i-deny din natin sarili natin to reach out yung ibang mga tao din naman. Itong nais ng Diyos sa atin. Worship does this to a person. More time you spend in God's presence, the less focused on yourself you become. The more nandudwell tayo sa presensya ng ating Panginoon, the more naliless yung tingin natin yan sa ating mga sarili. Mas na-uplift yung presensya ng Diyos. Kailangan mas na itatago, na ikukubli natin yung sarili natin sa presensya ng ating Panginoon. Huwag natin minsan tayo na iharap natin. Lagi sarili natin na itatas. It's all about us. Konting sama ng loob. Minsan konting hirap lang. Ayoko na. Give up na ako. Yun na yan. Hindi worth yan. Hindi na ako sinasweldohan sa ginagawa ko. Ba't ako magpapakahirap? Ba't ko papatay yung sarili ko? But it's not about us. Worship is beyond us. Hindi natin ito ginagawa sa ating sarili. Ginagawa natin ito unang-una sa ating Panginoon at sa kapwa-tao natin na nangangailangan pa ng mabuting balita sa ating Panginoon. Kaya challenge ko ngayon, pray that God will let you do more and do something for the kingdom of God. Na sana tayo'y gumawa pa, kumilos pa ng higit pa para mapagdala pa tayo ng marami sa kingdom ng Panginoon. Kaya natutuwa ako sa Panginoon dahil patuloy po lumalago ang cell group natin at patuloy po nagdadala ang Diyos ng mga committed leaders at patuloy po yung training natin na mayroong isang compassion at commitment para humayo at umabot pa ng maraming tao. Nais kong pupurihan natin Panginoon doon sa mga taong ginagamit niya na patuloy na dinadala. Nakikita niyo po yan. Minsan kahit bagyo, umulan, umaraw, nandiyan po sila. Talagang sugod po yan. Minsan kahit na pag Pasko, kapaskuhan. Sabi ko, wala talagang pahinga. Pastor, may opening po tayo. Talagang kapaskuhan niyo. Sige, ako hindi talaga makatanggi. Punta rin kami. Talaga sabi ko, yung commitment nandun na. Dahil doon sa compassion na pinapakita natin sa ating kapwa natin na ginagawa natin para sa Panginoon. So ito yung part ng ating worship. Unang-una, worship is ano yung worship? Sinatanda, worship is Intimate. Pangalawa, discipline. Worship is beyond us. Sana po ito yung magbigay sa atin kung ano ba matutunan natin tunay na pagsamba at maranasan natin yung tunay na pagpuri sa ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo para sa pangwakas. Sa mga ito, gamit yung nais na kumilos ang Diyos sa puso natin. Ganon yung nais maranasan yung intimacy ng presensya ng ating Panginoon. If you really desire it, ang presensya ng Diyos babagsak sa atin. Kung atin lamang nanaisin, kanina na sa pag-aawitan pa lamang natin, grabe ang presensya ng Diyos.
if we really desire the presence of God, kung gusto natin maranasan talaga yung presensya ng Diyos, na hindi lang tayo nagpupuri na napakalayo ng Panginoon, magpuri tayo as if nandito lang siya sa ating harapan, as if nandito lang siya at yakap tayo. But we need to desire the presence of God. Kung gusto natin maranasan yung presensya ng Diyos, kailangan natin saliksikin ang puso natin. Mula sa kaibuturan ng ating puso natin, doon ay bigay natin kung anuman ang bigatin natin sa ating Panginoon at ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. At sa umaga ito, panahon na para ibigay natin yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon because He deserves it. Kailangan natin disiplinahin natin ang ating sarili kung paano tayo magtuon ng mga bagay sa ating mga sarili. Ganon din naman pagtuunan din natin ang ating Panginoon. Mag-spend tayo ng quality time to talk to Him. Magpag-usap tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng Kanyang salita at pananalangin sa Kanya. At sa umagang ito, hinihiling ko, Panginoon, na dumalo yung presensya sa bawat isa sa amin. Ay natin natin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito, Panginoon. Tunay nga po na nararanasan namin ang presensya sa oras nito, Panginoon. Wala pa lamang po sa mga awitan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbuhos ng iyong presensya, Panginoon. Kung saan napakalaki ng iyong pag-ibig, Panginoon, upang kami paulit-ulit po tinatanggap, Panginoon. Pero sa umaga ito, Panginoon, higit ang nais mo sa amin, Panginoon. Gusto mo mabuo at mag-build ang intimate relationship namin sa iyo na as if na ikay kausap lang namin na napakalapit lamang, Panginoon. Kung saan yung mga bigatin namin ay pwede namin ihinga sa iyo, Panginoon. At sa panahon na kami lang ihina, Panginoon, ay nandiyan lang ikaw para kami itaas, Panginoon. Na malaya kami na makalapit sa iyo, Panginoon. Sa mga dahil na kami pagod na pagod, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan na patuloy niyong binibigay sa amin, Panginoon. May mga time na, Panginoon, na kami halos gusto na gumipap sa buhay namin. Na halos ayaw namin pagpatuloy ang laban namin sa mundo ito. Pero maraming salamat, Panginoon. Dahil patuloy mong binibigay ang kalakihan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umaga ito, minsan pa, Panginoon, iparanas mo sa kanila, Panginoon, yung tunay na laki ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na maranasan namin yung tunay na pagsamba. Na wala kami intindihin kundi ikaw awitan at papurihan lamang, Panginoon. At ibigay ang puso namin sa iyo, Panginoon. At sa umaga ito, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong itinuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami may laya ng Panginoon. Hindi na namin kailangan maghandog ng ano-ano, Panginoon, kundi bigyan lang namin ang buong sarili namin sa iyo, Panginoon. At ikay malayang papasok sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umaga ito, Panginoon, hinihiling ko, Panginoon, na tulungan mo po kami na masimulan ang habit, Panginoon, ang discipline, Panginoon, na mula ngayon, Panginoon, ay matututo na kami, Panginoon, na bumuklat ang iyong salita, Panginoon. Matututo na kami, Panginoon, na mag-spend ng quality time, makipag-usap sa iyo, Panginoon, na matuto kami, Panginoon, na ikaw unang aming lapitan, bago ang aming kaibigan, bago ang mga bisyo sa amin, bago ang anumang bagay para sa amin, Panginoon, upang matakasan ang mga problema sa buhay namin. Nais namin, Panginoon, ikaw unang aming lalapitan, Panginoon, sa lahat ng aming mga bigatin, sa aming lahat ng mga problema, Panginoon, na ikaw ang aming kukonsultahin, Panginoon, dahil naniniwala po kami, Panginoon, pag ikaw ang aming nilapitan, dadalhin mo po kami sa tamang direksyon ng aming buhay, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, kami magkaroon ng tunay na kayusan, Panginoon, tunay na pagpapala at tunay na pagbabago sa aming buhay, Panginoon. At muli, Panginoon, nais namin ibalik ang pinakmataas na papuri na tanging sa iyo lamang, Panginoon. Nais namin ibigay pinakmataas na pasasalamat, Panginoon, at pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Nais namin ibalik ito sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.